Yo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Box TV. Alright, so tayo babalik-balik mga babayan at itong ating pag-uusapan natin ngayon na balita mga babayan, no, ay siguradong matutuwa po, no, itong mga didilis mga babayan. No, matutuwa sila dahil si Auntie Claire po na tinatawag nila o si Jose Claire Castro ay nag-resign na po mga babayan, no? Pero hindi pa po alam yan kung maaaprobahan. Yun ang bad news sa kanila. Dahil nga po itong sa PCO po ay mukhang magkakaroon po ng redondo mga babayan, no? At actually medyo alanganin, no, delikado dito si Jose Claire Castro mga babayan dito sa pangyayari na to dahil hindi sigurado kung mari-retain siya o tatanggalin siya, no? Kayo po ba mga babayan, no? Gusto niyo po ba na ma-retain etong si Jose Claire Castro diyan po sa palasyo mga babayan? I-comment nyo lang po sa ibaba yung mga opinion. Alright, so syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike naman po ang ating video ngayon. Okay, so eto, no, nag-ano po ang PCO mga babayan. Ayan, no, pinagsusumiti po sila, no, ng courtesy resignation. Ito pong hindi lang po si Attorney Claire, hindi lang po si Jose Claire Castro mga babayan, no. Marami sila, no, dyan po sa PCO. Alam nyo, hindi ko alam, no? Kasi hindi ko rin gaano kabisado tong si Dave Gomez, eh. 'Di ba? Baka nako, magkaroon ng bentahan ng mga tabako. Hindi ko rin gaano kilala to, no, si Dave Gomez mga babayan, no. Ang problema diyan, baka mamaya, no, baka Duterte pala to. Baka mamaya isa rin siya, no? Sabi natin hindi siya mga Duterte, pro-admin siya, pero isa rin siya sa inis kay Jose Claire Castro. No, tatanggalin, no, itong si Jose pag nagkataon. Posibleng isa siya sa matanggal, no, diyan po sa kanyang pwesto. Dahil syempre pagka ganyan po, maglalagay sila ng mga tao na sila, kampante sila, mga babayan. No, nasusunod dun sa mga utos nila. Susunod dun sa mga sasabihin nila. No, so medyo alanganin at delikado ang posisyon nitong si Jose Claire Castro pagdating po diyan, no, bilang spokesperson ng Malacanang. 'Di ba, mga babayan? So posibleng pwede siyang matanggal kahit pa sabihin nating maganda, no, yung kanyang performance. No, kayo po ba, no, ay nagagandahan? O gustong-gusto nyo itong si Jose Claire Castro, no? Kasi ako, okay sa akin, no, yung ganyang attitude ni Jose Claire Castro. Diba? Maganda po yan. No, nagiging prangka siya. Mga babayan, hindi yung parang, ano tawag natin dito? Sila pa yung nakikisama. No, nagiging totoo lang itong si Jose Claire Castro. No, nagiging prangka lang siya. No, straight to the point yung kanyang mga sagot mga babayan. 'Di ba? Walang keme-keme, walang leche bureche, 'di ba? Cheche bureche pala 'yun. 'Di ba? Walang palabok, no? Walang plastikan. 'Di ba? Totoong tao, totoong sagot, mga babayan, yung nakukuha ninyo. Pagka hindi niya alam, bukas titignan natin. Ganun lagi yung sinasabi niya. 'Di ba? Itong si Jose Claire Castro, kinumpirma ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na magsusumiti siya ng kanyang courtesy resignation alinsunod sa balasahan sa Presidential Communications Office sa ilalim ng bagong PCO Secretary Dave Gomez. Sinabi ni Castro nitong Miyerkules na isa siya sa mga maghahain ng resignation. No, magpapasa daw po siya ng resignation mga babayan kasi yun yung utos sa kanila, eh. 'Di ba? Ayan, no, matatanda ang inutusan ni Gomez ang lahat ng opisyal ng PCO na magsumite ng kanilang courtesy resignation. Inatasan ni Gomez ang lahat ng kasalukuyang nanunungkulan sa PCO, undersecretaries, assistant secretaries at directors. Gayon din ang iba pang presidential appointees, mga babayan. No, at ng attached agencies nito
na maghain ng kanilang courtesy resignation. Okay, so yan po yung sinasabi dito mga babayan. Di ba? Problema, baka masibak si Jose Claire dito. Okay, so ito, kaugnay na balita niyan mga babayan. No, ito po, no, panoorin natin itong balita na to. Nagsumiti ng courtesy resignation si Palace Press Officer Claire Castro. Alinsunod dito sa utos ng bagong Presidential Communications Office Secretary na si Dave Gomez para sa performance audit ng PCO. Performance audit daw mga babayan. Kumbaga, check nila no, kung maganda ba ang performance ni Jose Claire Castro. Kayo po ba mga babayan ay nagugustuhan ng performance ni Jose Claire Castro? No? I-comment nyo lang po dyan sa ibaba. Ayon kay Castro, wala naman siyang natatanggap na reklamo mula sa palasyo tungkol sa kanyang performance. Pinabulaanan din ni Castro na hindi na siya ang magsasalita sa mga press briefing sa Malacanang. Kasi hindi pa naman yan. No, hindi pa naman na porque nagpasa sila ng resignation totally sibak na. Yan po yung bad news no, dito sa mga DD list. Yan yung masamang balita sa kanila, mga babayan. No? May masamang balita sa mga DDS. Hindi pa po sinibak. Hindi pa po natanggal. No? Ibig sabihin, makakasama pa natin si Jose Claire Castro. Wala rin daw utos sa kanya na maghinay-hinay sa pagsagot sa media. Noong Pebrero na-appoint bilang Palace Press Officer si Castro. Yan, mga babayan, no? Wala daw pong utos sa kanya na magdahan-dahan sa pagsagot sa media. Ito kasi, kaya tuwan-tuwa itong mga itong mga DDS no? Sabi dito, the best balita ever. Yeah? Malalaman mo pagka mga DDS Kasi ayaw nila, no? Ng ganon. Diba? Ayaw nila ng ganong tawag dito. Ayaw nila ng ganong spokesperson, mga babayan. Di ba nayanig sila lahat? Di ba? Nagulantang sila lahat No? Talagang binanatan sila VP Sara, Duterte, Harry Roque, lahat. Di ba? Mga DDS, mga fake news, no? Mga fake news vloggers, talagang lahat binira niya. At yun ang ayaw ng mga DDS. No, yung binabanatan sila, yung binabara sila, yung binabalahura sila. No, kasi ang gusto nila, sila lang yung gumagawa nun. Di ba? Ayaw nila nun sabi dito, wag Auntie Claire, wala na kaming mapapanood at hindi masaya ang araw ng mga Pilipino pag aalis ka. Nawindang nga, OBP nga, nawindang kumuha ng sariling spokesperson. Hindi kinaya ni VP Sara no si Jose Claire Castro kaya kumuha ng spokesperson. Parang ganun. Puro fake news daw si Jose Claire Castro sabi dito mga babayan no. Kukunin ulit 'yan. Kasi magaling magsalita ng kasinungalingan, di ba? Ito ang dyan mga babae, malalaman ninyo no, na talagang tuwang-tuwa itong mga DDS na to dahil nga matatanggalan na sila ng tinik sa lalamunan. No? Mawawalan sila ng tinik sa lalamunan, no? Especially yung mga mga DDS na yan. Sila Attorney Harry Roque, di ba? Maaalisan sila ng tinik kasi mawawala yung sasagot sila sa kanila ng pabalagbag Tama lang naman di ba? Sagutin niya ng pabalagbag yung mga yan. Maganda yung may pumapalag mga babayan. Actually, tama-tama to kasi yung Pangulo natin hindi nagsasalita gano di ba? Binibira siya, binabanatan yung Pangulo natin. Hindi siya gano nagsasalita. Ngayon, merong isang tao no na kumbaga, siya yung striker, no? Siya yung taga-banat. Di ba mga babayan? Mas maganda nga yung ganun Ayaw ng mga didilis yun. Ito, panoorin natin. Medyo lang yung audio nito mga babayan scratchy lang yung audio niya. Pero panoorin din natin to ng konti mga babayan para marinig natin yung pag-amin po ni Jose Claire Castro dyan sa resignation na yan. Yusek,
ano ba itong utos ngayon ni Secretary Dave Gomez ng PCO? Totoo ba ito na pinagsusumite na ng courtesy resignation lahat na itong political appointees ng PCO? Lahat na ito, ma'am? Totoo po. Totoo po yan. Okay. Pati ho kayo? Kasama po ako. Okay. So lahat na ito ng attached agency ng PCO, ang dami ho nun? Opo, kasi para po mabigyan din po siya ng leeway mamili ng mga taong maaari ang pagtiwalaan. At kung may nakikita po siya na hindi na dapat pagtiwalaan, di pwede nang sibakin. Next move. Pati mga midnight appointees daw, meron ba ganon? Ni former Secretary Jay Ruiz, ano ba itong midnight appointees? Ay, hindi ko po alam. Pasensya po. Kung may midnight appointees, parang hindi ko po siya alam. Oh, so kayo ma'am, nakikita niyo bang kayo mananatili pa rin dyan? Nagtatanong lang ako. Hindi. Tignan natin po. Tignan natin. Kayo ba, di ba sabi niyo po kayo diretsong nagre-report kay Presidente? Opo. Oh, okay. Sige. Titingnan lang natin kung ano po mangyari po dito. Ano bang, bakit to? Bakit to lahat courtesy resignation? Kasi nung isang araw, iba yung sabi niya, hindi. Magkakaroon lang ng audit, tawag to assessment. Ngayon lahat na. Bakit to biglang may twist? Yun po siguro yun po talaga yung standards kasi para po makapagbigay naman siya. Mas maganda naman po talagang ganun para hindi na po niya isa-isahin o ikaw tanggal ka. So depende na po yan sa pagiging assessment niya after magbigay po ng courtesy resignation. Baka na lang namin. Mensahe na lang sa pangkalahatan, ma'am, sa lahat ng mga fake news ngayon nagkalat sa social media, ang paninira sa unang pamilya. Go ahead. Opo. Okay, ito naman po ay hindi na ako makikiusap sa mga obstructionist. Hindi na po yan mapapakiusapan dahil kumikita po sila dyan. Okay? At may sinusulong silang pang personal na agenda. Ako ay makikiusap na lang sa mga kababayan natin na magmasid-masid po kayo, maging mapanuri po kayo sa mga sinasabi ng ibang mga tao na akalaan nyo po ay nagpapanggap na makabayan. Pero kapag inusisa nyo po talaga yung kailaliman nila, hindi po sila pang bansa, hindi sila pro-Philippines. So tandaan po natin, isa lang yung bansa natin, hayaan na lang po natin itong umasenso, hayaan natin itong lumago. Magtulong-tulong po tayo, wag po tayo madadala sa mga mapanira. Kasi marami po nagkalat dyan, pinagkakakitaan po kasi siya. At sabi nga po, may mga personal agenda sila, kaya po gusto nila siraan ang Pangulo, ang administrasyon. Huwag po tayong padala dyan. Ang kailangan lang po natin, kung gusto niyo po talagang palamin ang katotohanan, punta po kayo sa mainstream media at hindi lang isa. Marami naman po kasi na hindi lang isang channel, hindi lang isang network. Marami po kayong pwedeng magamit na para masuri ang katotohanan. Hindi po lahat ng social media content creator nagsasabi ng totoo. Yung iba po dyan yung propagandista. So ingat po tayo, iangat natin yung bansa natin at tulungan natin ang Pangulo na matulungan po lahat ang mga kababayan natin. Maraming Alright, so yung mga babayan, medyo scratchy lang yung kanilang audio. Pero, ayan, malinaw na yung mensahe netong si Jose Claire Castro at hindi rin niya alam kung mananatili siya sa palasyo bilang spokesperson. Pero sana manatili siya dahil kawawa naman itong mga didilis na to. Wala na raw silang mapapanood. Okay, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mob Seeds from Paul's TV. Peace and out.